Hi. To be honest, I really do not know why I'm doing this, pero I just really feel na mag-vlog or gawin to. I was sleeping kasi meron akong pasok mamaya. And then, bigla na lang ako nagising. Hindi ko maintindihan na sobrang emotional ko. Ewan ko, basta bigla na lang ako nagising na malungkot. Pero hindi na to bago sa akin kasi maraming beses nang nalulungkot na lang ako bigla for some reason. And then since hindi ako makabalik sa tulog, di nag-scroll muna ako sa TikTok, no? And then I came across sa video na isa siyang bride. Actually, the video is about her father na emotional during her wedding day, ganyan. Tapos nung nilalakad na siya ng father niya sa aisle, iyak ng iyak. And I just found myself crying my heart out. Sobrang naiiyak ako sa video ng someone na hindi ko naman kaano-ano, hindi ko kilala personally. Nakakatawa makakita ng ganong videos, pero never naman ako naging talagang yung iyak ko, yung iyak na pang close mo, yung ikakasal, ganun. And then, out of nowhere, bigla ako nasabi sa sarili ko, buntis ako. Naisip kong mag-PT. Tapos syempre, hinahanda ko yung sarili ko dahil baka or malamang, pero sana, positive, alam mo yun, hinahanda ko lang yung sarili ko sa another heartache. So ito, naisip kong isama kayo sa pag-take ng pregnancy test. So meron ako nitong partners, iilan-ilan na lang yung natira. Actually, 2 years ago ko pa binili tong mga PT na to. Isang box siya na 50 pieces. At itong mga ilang natitira ay malapit nang mag-expire. So, hoping na isa sa kanila is totoong mag-positive. So, tara, mag-pregnancy test tayo. Kahit na gabi, sabi nila mas accurate kapag morning, 'di ba? Kapag first wee-wee mo sa umaga. So, kahit gabi ngayon, and definitely hindi ito yung first wee-wee of the day ko. Tara, let's do this. I literally do not know what to feel right now. Naiyak ako kasi I literally stopped muna kasi I don't know. I don't know what to feel. Is this real? I really do not know. I really do not know how to feel right now kasi diba? Tagal na namin gusto to. Tapos, totoo na ba? Is this for real? Really, really positive. Just waiting for Ernie. Pero sinend ko na sa kanya tong mga tests na to. Hindi ko alam. Hindi niya pa nakikita malamang dahil baka maraming tao sa restaurant ngayon. But I don't know. I just don't know. Hi. So, I came back para i-continue yung kwento. So, I took the pregnancy test June 25 ng gabi. Kinabukasan, June 26, pumunta kagad ako ng doctor. So, this is the medical certificate from my doctor, from my OB. Ang nilagay niya dito is diagnosis, early pregnancy, 4 weeks. I'm not sure kung this is 4 weeks and 7 days or 4 weeks and 4 days.
And yung medications nilagay niya dito ay i-continue ko lang daw yung folic acid, and then recommendation, follow up July 10 with transvaginal ultrasound. And then ito yung request nun, trans-V, CBC, and urinalysis. Early pregnancy, nakalagay sa baba. And then, noong June 28, nagkaroon ako ng spotting, light spotting. Hindi siya actually nag-sustain sa underwear ko, pero kapag nag-wipe ako ng tissue, merong medyo brownish na bleeding or spotting. Pero konting-konti lang. Gusto ko sana ipakita sa inyo, pero of course, hindi yun i-allow ni TikTok, ibaban tayo. So, bilang paranoid, same day pumunta tayo kay Doc. At ito naman yung medical certificate na binigay niya. Nilagay niya dito is medications, progesterone. Yun, ang binigay niya sa akin is yung gamot na ini-insert sa puwerta. And then, pinag-bed rest niya rin ako kasi nga high risk pregnancy daw. So, imbes na July 10 pa yung transvaginal ultrasound talaga na paag. So, bali naging June 29 siya. So, June 29, pumunta na naman ulit kami ng hospital para magpa-ultrasound. Imbes na trans-V lang sana yung gagawin, hindi ko alam bakit yung sonologist ay nag-decide mag-isa na pati ang tawag ata dun is trans-abdominal ultrasound na wala siya sa request ng OB ko pero ginawa niya. Kaya nagulat ako na ang laki ng binayaran ko. Kasi hindi ito sakop ng ng HMO kapag pregnancy related, cash basis siya. Hindi siya tinatanggap ng HMO. So nagulat ako kasi nung nag-inquire ako ang trans-V. So nagulat ako kasi nung nag-inquire ako 1,600 lang yung TVS. So, nung bumalik ako kinabukasan, ginawa tong ultrasound. Nung bill out na, nagulat ako 2,700. Ayun pala, iba pa yung bayad nung, ewan ko kasi first time kong gawin tong mga to. Yung trans-abdominal ultrasound, iba pa pala yun. Kasi, after akong i-insert sa puwerta natin, no? Tapos yun yung ginalaw-galaw niya. Tapos, hindi siya nagsalita sa doc. Sabi niya lang, may gagawin akong iba ha. May gagawin pa ako ha. So, akala ko naman, part pa yun ng procedure. Yung ginawa niya, pinataas niya lang yung damit ko. So, yung sa tiyan, itaas lang. Tapos, in-ultrasound niya ako ng ganon. So, after nang gawin niya, sabi niya lang, sige, yung result nito, yung OB mo na lang ang mag-explain sa'yo. So, lumabas na ako ng room at nagbayad. Kaya nagulat ako dun sa cashier na almost 3,000 lahat-lahat. Nakakaloka. Hindi man lang sinabi sa akin na iba pa yung bayad nun. O, diba? Wala naman yun sa tawag dito. Hindi naman yung sinabi ng OB ko. Wala siya sa request. Pero ginawa niya. So, nagagalit ako pero ayoko bad vibes, kaya I let it go. So anyway, this is the result of the ultrasound. Siyempre, pakialamera ako at I don't know, katikatera, binasa ko na siya agad. Though, alam ko na ang impression dito ay wala pang baby na nagpapakita. It's too early. At yung dinasabi ng OB ko nung binasa niya na to at in-explain niya sa akin. It could be too early or it's a pregnancy na hindi natin alam kung nasaan si baby. So, medyo masakit siya sa ulo. Talaga, nakaka-stress, nakaka-depress, pero para sa kapakanan ni baby, pinipilit natin na hindi mabawasan yung stress at yung anxiety na nararamdaman natin. So, actually, kanina, nagpunta na naman ako hospital para dun sa serum beta HCG pregnancy test.
yung blood pregnancy test. So, makikita nyo, ayan, dami kong tusok. And ito pa. Kasi, kamali yung nurse, hindi naging successful yung unang tusok niya. So, nag-try and try pa siya ulit. Kaya, ayan, medyo nabugbog yung arms ko. So, by Monday na lang siguro kami babalik ng hospital ni Ernie para saktong rest day niya para kunin tong result ng serum test at magpa-consult ulit kay doctor. So, ayun, nakakakaba, nakaka-stress, pero I know merong Panginoon na hindi tayo pababayaan. Merong Panginoon na ibibigay na sa atin to kasi alam niya na magiging mabuting magulang tayo at hindi natin pababayaan yung batang to. So, I will take a rest for now kasi nga naka-bed rest talaga ako. And then, of course, babalikan ko kayo. Hi, Mommy. It's been a month. I never got the chance to introduce myself. I would love to be your baby, but God said I should be Mommy and Daddy's angel. Did you lose a child that never had a name? Did you ever wonder who's to blame? Did heaven get an angel that no one knows about? Do you have a story that you're hurting to tell?